Hello guys, good morning. Good morning mga ka-farm. So, good talaga ang morning natin mga ka-farm. Today kay tingnan nyo ang ganda ng panahon. So, pang ano na to, pang halos isang linggo na tong init ngayon. Simula nung bumalik si ulan. Kaya ngayon ay siyempre nagpatubig ako dito sa aking fish pan na rice farm. So pinatubigan ko yung nag-andar dyan. Yan ang STW or water pump. Ito lang, medyo minor lang siya guys. So at least meron naman siyang nagpapaandar lang ako, nagpapatubig. Dinadagdagan ko lang yung tubig kasi syempre meron naman siyang pundo daan na tubig. Kaya dinagdagan ko lang dahil naligo ako, nagpapaandar ako, naligo ako doon sa pump. At itong isa ay meron namang tubig na pundo. So guys, baka magtaka kayo, ito ang fish pan dati pero tinaniman ko muna ngayon dahil sa banta ng malaking init ngayon or matagal na init. Kaya yon, marami naman doon sa kabila, so kaya dito na naman natin paanohin. Yan, pwede dyan maka-supply ng tubig. Yan. Tapos doon sa kabila mayroon namang pag iangat to konti mga ka-farm, ito dito, pag iangat to siya konti, yung sa kabila ay pwedeng makasupply ng tubig. Pero marami namang tubig doon sa kabila. Kaya dito na lang natin ipo-focus. Mga saglit lang kasi nakaano naman siya. In Bisaya, nakalukop naman siya doon sa unahan. Kaya hindi masyado to worry dito. So yung hindi na-damage sa baha mga ka-farm, pero na-damage sa daga, ito yung malapit na maani. Sabi-sabi ng iba ay na ngayon, mahal ang fresh harvest na palay. Siguro yan, kapag mahal na yung fresh harvest na palay, sigurado yung bigas ay still mahal pa din. Kaya yan, dito is mga first week pa to ng kung siguro straight yung init, malaking yung mainit na mainit talaga, siguradong aabot na ito ng katapusan, masabay doon sa una kong variety na sa katapusan na schedule. Kaya yun, pero hindi pa to talaga kasi nasa pa to, hindi pa yung iba, hindi pa talaga 50%. Yung ibang panikol ay mayroon namang 50% yung hinog, pero yung iba naman ay hindi pa talaga makaya guys. Kaya dito tingnan natin, ikutan natin yung doon sa dulo mga ka-farm, dahil alam nyo mas madali yung development sa sakto lang sa tubig at hindi masyado malalim yung putik or mud. Kasi dito guys, medyo malalim yung putik dito hanggang sa hanggang sa paa ay binti ay tawag dyan. Basta malalim. Hindi ko alam magtagalog sa parte ng katawan. Yan, at ito na yung na to mga ka-farm, 10 days kasi natanim ko to nakaraang Sabado, tapos Tuesday na ngayon. Yan, di ba? Na to, na nabigyan ko na to ng unang abono. Tapos segunda nito pag abono, paglagay ng abono ng 30 days simula pagtanim. Yan, di ba? Ito yung plano ko na itatanim dito banda, pero kaso mayroon siyang blight. Ay, streak pala. Ito ang leaf streak guys. Pero hindi naman ako nag-apply nito ng mayroon siyang leaf streak.
Pero okay lang naman, dumating si Lipstick ay ano na, kalahati na yung hinog sa palay. Hindi naman masyado na maaga siyang dumating. Oh, nakahinog naman yung palay. Hindi na masyado siya apektado. At saka dito naman sa kabila, ito yung ang ano na nahuli ko tong, ako nang nagtatanim nito buong ano, isa kakahon ba sa Bisaya kasi limit na lang yung ano, yung similya. Kaya tingnan nyo guys, mix to na similya. Tatlong variety to naka-mix pero magkasabay lang silang lumabas. Dahil yung maturity nila ay the same pa rin. O tingnan nyo. Ito siguro banda is ano to guys, medyo kabisado ko na tong mga natanim ko ngayon. Itong variety na to, pa-straight doon ay ano to. Ang tawag dyan is L19. Diba maganda yung SL19. Tapos dito, kasi yung SL19 ay nakatago lang siya. Tapos dito naman, ito, nakaharap talaga. Diba? Nakaharap talaga. Ito yung karakter sa Bigante Plus. Yung karakter sa Bigante Plus guys, ipakita niya yung kanyang bunga talaga. Kaya nakaano talaga, nakalantad or lantadan talaga yung bunga sa Bigante Plus. Baka dito sa unahan ay mapapansin nyo itong nag-wilting. Yan, wilting yan guys, hindi yan sakit at hindi rin yan damage yan sa ano. Yung dahon niya nag-wilting dahil nag-ano ako dito or nagdaob ba. Yung sobrang lakas ng apoy tapos nadala pa sa malakas na hangin. Kaya yun, nag-wilting yung kanyang ano, dahon. So paikot tayo dito guys upang syempre makita natin kung anong at ilang porsyento na kaya yung tansya natin yung sa hinog dito. Kasi parang maaga itong makuha dito banda, unlike doon sa kabuuan. Pero kasabay lang ito sila tinatanim kaya mas madali lang yung development, sa katamtaman lang yung lalim sa putik. Mga 3 to 4 inches lang yung ano, putik niya dito. Unlike doon sa kabuuan guys na malalim talaga. Hanggang sa tuhod. Tuhod pala. Tuhod pala yung ano. Yan. Diba? Ikot pa din tayo. Dito pala kinuha yung tawag dyan, treasure. Treasure kasi yung tawag dyan. Yan. O diba, magkasabay lang sila ay tinatanim nito mga ka-farm. O tingnan nyo, maraming hinog na doon sa kabila, pero dito sa ano is late kasi yung ano, matagal kasi pa yung development sa malalim na putik. Malalim kasi to, tingnan nyo guys. At halatang halata na malalim talaga yung putik dito dahil malaki yung mga biak. Yung biak na yan ay ano yan, sign yan na ano, matagal na talagang uminit dito sa amin or nakatira yung init. O di ba? Maganda naman yung kanyang status, pero dito lang sa gilid. Salamat na lang at hiniwalayan na yan ni daga yung sa gitna. Kasi sabag at wasak na yan. Sabog at wasak na yan sa nung nakaraang ano. Kasi yung lumaki yung agusan, kawawa yung area natin. O, di ba? O, kumpara natin guys. O, di ba maraming mas hinog na dito. O, di ba? Pero sige lang, makapag-antay tayo. Nakapag-antay nga tayo ng ano, ilang buwan. Mga almost 4 months. Almost 4 months tayong nag-aantay. Ngayon pa kaya? Oh my goodness, sayang guys. Oh, meron palang ano dito, haluan. Pero hindi napigilan dahil sa sobrang init. Haluan. Sa sobrang init guys, namatay. Init sa araw. Kasi kapag nandito na yung araw sa kalagitnaan or tanghali, ay
mainit talaga masyado yung tubig. Kaya yan. Wala nang nagsusupply na tubig kasi nandun na sa kabila ha, transfer ko. Baka magtataka kayo. Tingnan nyo guys, di ba? Kahit ganito lang ang ano natin. Yang sa gitna na yan, wala na yan guys. Wasak na yan sa ano. Pero, siyempre, kailangan nating bubawi lang tayo sa susunod. Itong linakada natin ay maglagay tayo ng dalawang ano na lang. Or, kasi meron namang supply na tubig dito. Taniman natin to ng atsal. Maganda ito dahil elevated, tapos maraming abono kasi yung nabubulok na mga dahon ng kadyus. Yan. Mikot lang tayo dito guys. Uy, merong mga damo-damo. Nagpapakita ang mga damo-damo. Yan. Yung iba medyo nahuli ay ano yan, punla yan guys. Or during replanting nahuli kasi siya ng 10 araw pa kasi yan. Maganda naman yung kanyang pinakita na sa Biganti Plus pa to mga ka-farm. Diba? Sa Biganti Plus pa to, kaya wag talaga kayong umayaw kapag bigyan kayo ng Biganti Plus. Maganda talagang variety ang Biganti Plus. Dati ay ginawa ko tong area na seed production. Seed production ay yung yung nagsusupply kami ng inbred rice production, inbred seeds. Pero kaso ay tinigil ko mga ka-farm dahil matagal yung payment. Kahit na tayo nangangailangan ay matagal pa din, walang bayad. Hanggang ngayon nga makaharvest na lang sa ganitong cropping. Yung pinaharvestan dito dati ay wala pang bayad. Iwan ko ba talaga, wala pang bayad as in mga ka-farm. Kaya medyo nakakapanghinayang or medyo madidismaya tayo. Maraming mga imbis na hindi na makapangutang, nangutang. Maraming may utang kasi halos 1.6 itong ko na harvest na pang seeds, pang inbred, yung inbred seeds ba, yung government ang magbabayad. Napakatagal kasi yung daw sabi nila ay hindi pa binalik yung payment kasi binalik ulit sa Treasury Office sa National. Kaya yun, pangit. Kaya yun lang guys, thank you so much for watching.